What a beautiful day that you have made. I will praise you. Gawin ko po muna itong introduction para lalong magliwanag po sa ating isipan. Ang sabi ni Jesus sa John chapter 3, di ba? You must be born again. Kasi ang kausap niya dyan, si Nicodemo, isang leader, religious leader sa templo sa panahon na yon ng Panginoong Hesukristo. At huwag niyong kalilimutan na napaka-importante na alam natin sa ating isipan na si Jesus bumaba sa lupa, isinugo ng Ama, primarily, ang pinakaunang purpose ng Diyos, hindi muna sa atin. Una muna sa mga Hudyo, sa bansang Israel, sa literal na bansang Israel, sa mga Hudyo. Dahil gusto ng Panginoon, unang purpose ng Panginoon para matubos sila sa kautusan. Kasi sila po ay bagsak sa kautusan. Pag sinabing bagsak, wala namang nakatupad. Di po ba? Ngayon, ang isa sa purpose ni Jesus, kaya siya bumaba sa lupa, isinugo ng Ama, sa kanila muna. Kaya dito, mapapasin ninyo, bagaman inaangkin natin na tayo ay isinilang na muli dahil sa pananampalataya, inaangkin natin yon. Pero dapat maintindihan natin na una sa kanila, kinakailangan silang maging tunay na anak at ang dala nga ng Panginoon na kingdom sa born again ay spiritual kingdom. Kaya nung tinatanong siya ng mga religious leaders na kailan mo ibabalik ang kaharian ng Diyos? Diba? Sa Luke 17 ba yun? Na ang sabi doon ay, ng Panginoon ay, ang kaharian ng Diyos ay hindi nyo ma-obserbang nakikita o masasabing naririto o naririyan sa isang lugar. Ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Doon na pinaliwanag ng Panginoon na ang kingdom na dala niya ngayon ay spiritual. Kasi yung born again na pagkaintindi ni Nicodemo sa John chapter 3, ang sabi ni Nicodemo, paano isisilang na muli ang isang tao? Kasi sabi niya ni Jesus, maliban ng isang tao ay isilang na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian o hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Except a man be born of water and the Spirit, no? Yan ay nung araw, hindi ko, tagal-tagal kong Kristiyano at nagpapastor ako, hindi ko masyadong malinaw-linaw yan. Sabi dyan, water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Una, ang pangako ng Diyos kay Abraham na unang pangako is physical. Kaya mapapasin ninyo, pinangakuan sila ng lupang pangako, yung Kanaan, yung bansang Israel sa ngayon, na ibinigay ng Diyos sa kanila yon. Pero naging, sabi nga, forfeited na rin yon dahil sa kanilang disobedience. At sa totoo lang, isang malaking pagtatalo kung yung mga Israelita doon sa bansang Israel as of now, ngayon sa present time, sila ba talaga yung original na mga Hudyo? Dahil nangalat sila, nung AD 70, nangalat sila, namatay nga yung marami sa Jerusalem eh. At ang turo ng Panginoon sa mga Hudyo, umalis kayo dyan. Pumunta kayo sa bundok na kung saan doon kayo ligtas. Di ba? Pagkatapos sa panahon pa ni Hitler, ang sabi, nakaranas daw sila ng yung talagang grabing, yung maraming ipinapatay. Ang sabi ng maraming mga dalubhasa, papaano pa nila masasabi na sila yung mga tunay na Hudyo? Ang sabi ng mga expert, mahirap nang i-identify na sila nga yung tunay na mga Hudyo. So, controversial po yan. Ngayon, pag pinag-usapan talaga yung kingdom, spiritual kingdom, na sinasabi na you must be born again, kailangan kayo isilang sa tubig at sa espiritu, yan po ay mapapatunayan pa din doon sa ang ipinanganak sa laman ay sa laman at ang ipinanganak sa espiritu ay sa espiritu. Born of the Spirit is
in the Spirit. Sabi diyan. Di ba pag ang isang sanggol sa sinapupunan ng kanyang ina, sa physical, di ba ang bata doon sa sinapupunan ng ina is puro tubig yon. Alam niyo ng marami, lalo na ng mga nanay. Kaya ang sign na isisilang na siya, lalabas yung ang tawag doon, yung panubigan, yung tubig. So ito, sa flesh, kasi sabi ni Nicodemo, paano isisilang na muli ang isang tao? Kailangan bang siyang pumasok uli sa bahay bata ng isang ina para masabing ipanganak na muli? Oo nga naman. So ang pagkaintindi niya, literal. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, ikaw na isang guro, hindi mo na iintindihan. Ang ipinanganak sa laman, flesh and water, sa laman, physical. Ang ipinanganak sa espiritu, sa espiritu. Makikita nyo dyan yung capital S at saka small letter S. So ang pinapahalagahan ng Panginoon na dito, kung isinilang ang isang tao dito, ito yung unang kapanganakan, yan yung unang kapanganakan. Ang pangalawang kapanganakan na sinasabi ni Jesus na kinakailangang ipanganak kayong muli. You must be born again. In the Spirit. Okay? So, naiintindihan natin ang connection niyan. Para maging malinaw yung ating born again, ha? Ang connection niyan is, habang nabubuhay ka sa lupang ito, pag tinanggap mo si Jesus, yung gospel, kasi ang sabi ng, for though you have 10,000 instructors in Christ, bagaman marami kayong mga guro, pastor, ministro, na nagiging nagtuturo, yet have ye not many fathers, pero wala kayong maraming ama. For in Christ Jesus, kay Kristo Jesus, I have begotten you, ay ipinanganak ko kayo, saan? Through the gospel. Yan. Through the cross. Yung ginawa ni Kristo, alam naman natin yung gospel, yung kanyang kamatayan, yung kanyang pagkalibing, at sa kanyang pagkabuhay na mag-uli. Doon ka isinilang na muli. Para masabing born in the Spirit, capital S, Ephesians 1:13. Kasi ang sabi doon sa ating kanina, capital S, ang ipinanganak sa Espiritu ay sa Espiritu. Sabi diyan ni Paul, in whom you also trusted, yung inyong pinagtiwalaan, pagkatapos nyong mapakinggan ang salita ng katotohanan. Word of truth. Di ba yung word, tumutuko yan dyan, ito yung word of truth, yung gospel. Ang primarily, para huwag tayo makonfuse, ito yan yung gospel. Bakit? Ang sabi dyan, the gospel of your salvation. Yan yung word of truth, pinaka-finality ng word of truth. Totoo na lahat ng sinasabi ng scripture, salita ng Diyos yan. Pero ang pinaka-klaro na ipinapahayag ng Diyos from Old Testament to New Testament, walang iba kung hindi yung gospel. Yan yung word of truth. Diyan tayo isisilang na muli. Una sa mga Hudyo, ang gusto ng Diyos ay ipanganak talaga sila, maging anak talaga sila in the Spirit. Dahil napakahalaga po nito, yung paksa po kasi natin the power of Christ resurrection, ang laki ng connection yan para lalong magliwanag sa atin. The gospel of truth. So yung, sabi niya, the gospel of your salvation, in whom also, after you believe. So mapakita niyo yung proseso. Una, mapakinggan niyo ang aral. Sabi doon, mapakinggan niyo ang aral ng salita ng katotohanan. Yung ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Pagkatapos, kailangan mong maniwala. Mapakinggan mo yung aral ng ebanghelyo. Kaya maselan kung yung mga ngaral ay talagang nakapokus sa liwanag ng gospel. Di ba? Maselan. Kasi kahit sa ang relihiyon, binabanggit yung krus ni Jesus. Pero ang agenda na lang na maganda na maging malinaw yun. Kung yun ba'y talagang malinaw na ipinangangaral, ipinapahayag. Word of truth kasi eh. At pagkatapos, malalaman mo na sa gospel, yan lang ang kaligtasan. Yeah? At pagkatapos, pag kailangan ikaw ay magkaroon ng pananampalataya, maniwala ka. Pagkatapos mong maniwala, diyan mo mararanasan yung sealed ka ng Holy Spirit. Kasi ang sabi doon sa John chapter 3, after you believe, ye were sealed with
that Holy Spirit of promise. Pero ano yung magkakombinasyon? Yung Holy Spirit at saka yung Word of Truth. Hindi ka pananahanan, hindi ka matatatakan ng Holy Spirit hanggat hindi nagiging maliwanag na paniniwalaan mo yung detalye ng gospel. Amen? So ano yung importante? Alam mo kung bakit ka na born again. Alam niyo yung issue yung dalawang pusakal nung nakapako si Jesus, di ba? Yung isa, ang sabi nung isa, Jesus, kung talagang ikaw ay Diyos, bakit hindi mo iligtas ang ating sarili? Ang pagkaintindi niya physical. Kung talagang Diyos ka, makapangyarihan ka, sabi niya, iligtas mo, sabi nito, iligtas mo ang ating sarili. Sabi naman nung isa, huwag mo siyang hamakin. Huwag kang magsalita ng ganyan. Tapos sabi nito, ito may pananampalataya kay Jesus. Sabi niya, Jesus, pwede ba? Isama mo ako sa iyong paraiso. Ano sabi ni Jesus? Ngayon din, isasama kita sa aking paraiso. Bakit? Kasi nanampalataya siya. Ang tanong, ito lang ang tanong. Paanong nanampalataya siya kay Jesus? Ito yung tanong. Walang sinasabi ang Bible. Pero bakit nagkaroon siya ng pananampalataya kay Jesus? At yung isa naman, hinahamak si Jesus. Ibig sabihin, hindi niya kilala talaga kung sino si Jesus. Pero bakit itong isang ito ay nagkaroon ng kaisipan na, Jesus, pwede ba isama mo ako sa iyong paraiso? Okay, gagawa tayo ngayon ng tinatawag na parang maghahaka-haka tayo ngayon. Diyan papasok ngayon yung insight. Possible ba na itong taong ito na pusakal ay nakarinig ng ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo? Na siya yung magbibigay ng kaligtasan talaga. Kasi mahirap na magkaroon siya ng paniniwala that time kung wala man lamang siyang naririnig about kay Jesus Christ. Tama? Tama? Magagawa na lang tayo ng parang, ba't nanampalataya ito? Ito naman talaga siguro, walang naririnig, hinahamak si Jesus. Possible ba? Ako mag-a-agree, possible. Nakapakinig siya ng patungkol kay Jesus. Kasi hindi siya basta-basta mananampalataya. Tama? Tama po ba? So, sabi dyan, in whom also you trusted. Ba't nagtiwala ito kay Jesus? That you heard, after that you heard the word of truth. Ganito yung magandang analyzation. The scripture interpret itself. Hindi ka gagawa ng haka-haka mo na parang gusto mo lang magkaroon ka ng interpretation. Hindi. Ang Bible mo na rin, nababasa natin, diyan ka na rin huhugot ng posibilidad na analyzation. Nakuha nyo? Kasi sabi diyan, in whom you also trusted after you heard the word of truth. Dapat ang final authority ng isang believer, Scripture. Na kung ano sinasabi ng Scripture para maligtas, ang linaw niya, no? Kaya sabi ko nga, napakapalad natin kasi nadidetalye natin ang ganda ng gospel. Ngayon, ayoko nang maging kagaya nung araw na sinasabi natin na ang biyaya ng Diyos, inaabot lahat. Totoo naman yon. Inaabot lahat in the sense na hindi, na unconditional talaga. Pero kailangan, sa isip ng isang tao, mapakinggan niya yung aral, word of truth, which is the gospel of our salvation. Then after you believe, maniniwala ka. After marinig mo, i-analyze pa ng isipan mo, totoo ba to? Tatanggapin ko ba to? After you believe, doon ka lang masisild ng Holy Spirit. At pagkatapos, yung Spirit, magkakombinasyon yan, yung gospel, kailangan mapakinggan niya. You must be born again. So, magiging malinaw sa'yo, ano ba talaga yung born again? Yan ba'y basta maniwala ka sa kasaysayan na si Jesus ay isinugo ng Ama, namatay? Lahat ng relihiyon, pinaniniwalaan yan. Ang sino mang sumampalataya, ang tanong, ano yung pinaniniwalaan mo? Diba? Kasi, kailangan maging maliwanag. 2 Corinthians 4:3-4. Tingnan ninyo. But if our gospel be hid, kung ang ebanghelyo, ayan,
yan ang pinapaksa, yung word of truth, ay natatalokbungan. Ano sabi ng natatalokbungan? Hindi maliwanag. It is hid to them that are lost. Ito'y natatalokbungan lamang sa kanila na confused, naliligaw. Pag sinabing lost, ay ligaw. Hindi maliwanag. Sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, kung ang ebanghelyo ay natatalokbungan, hindi maliwanag, malabo lang ito o natatalokbungan ito sa mga naliligaw. Verse 4. Paano naliligaw? In whom the God of this world, yan ang God of this world, pag pinag-aralan natin, mga religious leader yan. Yung mga ruler sa Israel na itinilaga ni Moises, na pag binasa mo yung Exodus, para silang mga Diyos. Yan yung mga in whom the God of this world had blinded, binulag. Alin ang binulag? Isipan, the minds of them which believe not. Yung mga hindi nanampalataya sa liwanag ng gospel, hindi naliwanagan. Bakit? Lest the light of the glorious gospel of Christ, yun daw liwanag ng ebanghelyo ni Kristo. Yun ang nagdilim sa kanilang isipan. Ibig sabihin, nagdilim sa kanilang isipan, hindi naintindihan. Ano sabi dyan? Who is the image of God should shine unto them. Dapat magliwanag sana sa kanilang isipan. Kaya dapat magalak tayo na yung gospel maliwanag sa bawat isa. So dapat, ang born again, ang tunay na born again, nako-conclude ka ngayon, through the scripture, ang scripture din ang huhugutan mo. Hindi yung sarili mong haka-haka. Na ang talagang born again, na ipinanganak sa Espiritu, capital S, yung sinasabi ng 2 Corinthians 4:15, at saka yung salita ng Diyos, Spirit, the word of truth, yan yung sinasabi ni Jesus sa John 6:63. It is the Spirit. Mapapasin nyo dyan yung Spirit, ito yon. That quickeneth, nagbibigay ng buhay. Magkakombinasyon yan. Yung Holy Spirit, ang purpose niyan ay siyempre maging maliwanag sa atin yung kanyang salita. It is the Spirit that quickeneth, nagbibigay ng buhay. The flesh, sa laman, ito yon. Yung unang kapanganakan, profited nothing. Pag ito ang pinagbigyan mo ng importansya, okay, sa lupang ito, ma-enjoy mo yan, pero alam mo, matatapos yan. Kasi ito, temporal lang ito. Pero ito, eternal. The flesh profited nothing. The words that I speak unto you, they are spirit. Ano yung words? About sa kingdom, about sa gospel. Kanya niya sinasabi, una sa mga Hudyo, pangalawa sa atin. Amen. Amen po ba? Ano ngayon yung born again? Maraming nagke-claim ng born again. Bakit sinabi ng 1 Timothy 2:3-4? Ito ang mabuti, for this is good and acceptable in the sight of God, our Savior, na ating tagapagligtas. Ano yon? Verse 4. Ito yung kalooban ng Diyos, who will, siya ang may ibig, that all men to be saved, na lahat ng tao ay maligtas. Kasama na po tayo doon. Lahat. Yung mahal natin sa buhay, yung ating kapitbahay, yung kasama mo sa trabaho, yung mga taong na-encounter mo, lahat ng nabubuhay na tao ay maligtas. Pero ito yung pangalawa, and to come unto the knowledge of truth. So yun yung kakumpletuhang gusto ng Diyos na mangyari. And to come unto the knowledge, ano ang knowledge of truth? Ito yun. Gospel. Word of truth. Kaya ang napaka-importante sa isang simbahan, maliwanag sa kanila ang gospel. Si pastor naman, paulit-ulit sa gospel Hindi ako magsasawa. Paulit-ulitin ito. Hanggang sa magliwanag sa inyong isipan, ano ba talaga born again? Huwag kayong maging kampante. Oo, nasa biyaya tayo. Pero huwag kayong maging kampante na sapat na lang yung tinanggap si Jesus. Nag-confess at tinanggap si Jesus sa kanyang buhay. Pero ang malaking kasagutan, ito yun. Gospel. Word of truth. Kailangan maliwanag. Yung kanyang pinaniniwalaan, ang kanyang tinatanggap. Kailangan ba niyang mapakinggan? Yes. Kahit siya professional o hindi man professional,
Kailangan, you must be born again. Pero paano ka born again? Kailangan alam mo din. Ngayon, pag nakita mo na ito yung unang kapanganakan, ang pinaka-importante, kasi ito yung flesh, in the flesh profiteth nothing. Sabi ng scripture, ito yung importante. Dito ka magiging masaya. Hindi dito. Mga kapatid, hindi ito yung physical, yung outward man, hindi yan. Ang focus ng kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan, yung buhay sa lupang ito, na pag dumating sa iyo ang mga danger, ililigtas ka ng Diyos, naniniwala ako doon. Pero pangalawang bagay lang yan. Kasi ang sabi ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. Ito yun. Kingdom of God is in the spirit. Kasi spiritual nga eh. Kaya nga sabi ng Romans, ang kaharian ng Diyos ay righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Dapat dito ka maging masaya. Hindi dito na, sinagot ng Diyos yung aking financial na pangangailangan. Salamat sa... Maraming mga Kristiyano, ito yung nauunang kaligayahan. Naniniglect yung spiritual. Sa totoo lang, aminin natin, pag spiritual, parang ang baba ng ating pagpapahalaga dyan eh. Mas nauuna sa atin itong nakikita, naoobserbahan, nahahawakan, physical. Pero baligtad sa pananampalataya, sabi ni Paul, ang aming pag-iisip ay nakatuon sa mga bagay na hindi nakikita. Ano yun? Spiritual. Hindi sa mga bagay na nakikita. Yun dapat yung journey natin. Ang karamihan sa takbo ng maraming simbahan ngayon, bagaman nasa biyaya, pero palaging inia-apply yung biyaya, gospel, para lamang sa buhay sa lupang ito. Dito lang laging nakapokus ang pagpapahalaga. At yun ang laging hinahanap ng tao. Pero pag pinapaunawa mo na yung mga bagay na espiritual, medyo walang matinding interest. Praise God. Alam niyo kung bakit ang Panginoon ginawa niyang talinghaga, una sa mga Hudyo. Makinig man sila, hindi nila ito mauunawa. Tumingin man sila, hindi nila ito mamamasdan o makikita ng malinaw. Sabi ng Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of Christ. Ano yung word? Spirit. Ang hinahanap ng Diyos, yung tao, sabi ng Hebrew 11:6, without faith, it is impossible to please God. Ayan, sabi mo, but without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God, ang lumalapit sa Diyos, must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently, pag sinabing diligently, talagang binavalue. Binavalue at yun ang priority niya. Hindi yung basta narinig lang. Hindi yung basta sumisimba lang. Wala na tayo sa tradisyon. Simba tayo para malugod ang Diyos. No, ang purpose natin kaya tayo sumisimba dahil sa Word. At ang pinakamataas na antas ng pagsamba, makinig kayo magaling, hindi lamang yung pag-awit. Kaya sabi ko nga, dapat sa ating mga awitin, sabi ko sa music team, bakit ko sila tinitrain na maging familiar sa gospel? Doon mo huhugutin yung inyong mga awit. Kasi yung pagsamba sa Espiritu, magkakombinasyon, Espiritu at katotohanan. Word of truth. So, laging nandun yung connection, di ba? Kaya pag malinaw ang gospel, tama ang pagsamba mo. Hindi basta yung lumulundag ka lang at masaya. Kaya nga minsan ano yung masaya lang pero walang knowledge. Di ba? And to come to the knowledge of truth. Saan yun? Sa word. Word of truth, sa gospel. Kaya dapat ang mga awitin nakarelate doon sa finished work at sa bisa noon na kung ano na yung ginawa sa atin, doon tayo nagpapasalamat. Doon tayo sumasamba sa Diyos.
And especially, yung Word of God, nag-aaral ka. Importante sa'yo. Kaya ka pumupunta sa simbahan, dahil sa kanyang salita, binavalue mo yon. Sabik na sabik ka. Kasi kung ikaw ay ipinanganak sa Espiritu, anong sabi ng Matthew 4:4? He answered and said, it is written, man shall not live by bread alone. Ano yung bread alone? Pang physical. But by every word, ayun, Spirit. But by every word that proceeded out of the mouth of God. Ano yung word that proceeded out of the mouth ni Jesus? It is the Spirit that quickeneth, nagbibigay ng buhay. So, kaya ka buhay sa pananampalataya, buhay ka sa pagsamba, hindi dahil sa flesh, hindi dahil tinugon ng Diyos ang pangangailangan mo sa flesh. Pinapahalagahan niya ng Diyos, pero hindi yan ang pinaka-importante. Kasi sabi niya, it profited nothing. Huwag dyan matuon sa ating isipan at sa ating puso yung kaligayahan mo at yung interest mo. Kailangan ng interest ng isang born again, kung pag isinilang kang muli, dalawa na pagkatao mo. Isang inward man at saka isang outward man. For which cause we faint not. Dahil dito, hindi kami nanghihimagod. Pag sinabing nanghihimagod, parang nawawala ng pag-asa. Alam nyo, sa physical, nalulungkot ako pag nakikita ko parang wala yung mga kapatid. So siguro, sabi ng iba, may sakit. Sabi ng iba, abala. Sabi ng iba, siguro, kung anong dahilan. Pero pag nakikita mo yung sa physical, parang kang manlulupaypay eh. But though our outward man perish, pero hindi, ang pinakamahalaga at ang pinaka-importante, hindi itong panlabas. Yung nakikita. Pag ang church, makinig kayo magaling, naintindihan yan, itong pagiging born again, hindi ka, lagi kang active, lagi kang priority mo, makinig ng salita ng Diyos. Pag pinag-usapan, ano meron? Bible study? Teka muna, importante yun. Attend ka. Kasi, alam mo, dalawa pagkatao mo. Di ba? Okay, masama bang pakainin ito? No. Pero habang nabubuhay, kasi Jesus nga gumawa ng himala nagpakain ng tinapay at isda. Nakita niya magugutom ang marami. Kaya lang, maraming sumunod, after nun, sabi ni Jesus, kayo sumusunod sa akin dahil dito. Huwag kayo sumunod sa akin dahil dito, sa physical. Sumunod kayo sa akin dahil sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen po ba? Pag ang isang born again, maliwanag sa kanya ang gospel, palaging active yan sa pag-attend. Hindi yan tatamarin. Hindi yan mag-aalibay. Kung meron man siyang alibay, talagang hindi maiwas-iwasan, minsan lang yon. Pero lagi siyang active sapagkat ang alam niya, naintindihan niya ang priority, ang agenda ni Jesus ay in the Spirit. Ang hirap lang dito, parang kang sumusuot sa butas ng karayom. Kasi, ang pa-priority mo, ito. Ayaw na ayaw niya ng physical. Pansinin ninyo. Kaya sabi ko nga, ayoko nga makinig ng yung nakahiga ka. Yung parang, mamaya-maya, matatangay ka ng physical mo. Tulog ka na. Bakit na? Mahagok na to. Bakit? Natangay siya ng flesh. Kaya minsan, mauunawaan mo, ang talagang kalaban ng Espiritu, ito, flesh. Galatians 5:17. Tama yan eh. For the flesh lusted against the Spirit. Maliwanag yan. Yun daw nasa ng laman, laban sa Espiritu. Ayan bang pinatutuhanan ng Espiritu? Bumalik ka sa born again. Ang ipinanganak sa Espiritu, magkakombinasyon yan. Salita ng Diyos at saka ang Holy Spirit. Walang trabaho yan kung hindi palakasin yung spirit mo, yung inward man mo. Pero yung daw laman, itong outward man, ito yung against the Spirit. And the Spirit is against the flesh. Dapat marunong tayong dumisiplina sa ating sarili. Pag ikaw ay nagmamatured, huwag kang padidikta sa gusto ng laman. Ano ba yung nasa ng laman? Hindi lang naman yung mga immoral eh. Ang nasa ng laman, didiktahan kayo, dapat may kausap kang tao, dapat, anong importante? Makinig kayo magaling. Hindi ko kayo hahatulan. Pero be wise. Maging matalino tayo. Kung ano yung ipapriority mo sa buhay na to. Hindi ka na nabubuhay sa iyong sarili, sabi ng Bible.
2 Corinthians 5:14. For the love of Christ constraineth us. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ang pumipilit sa amin. Ano ba ang pag-ibig ng Diyos? Ato For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Para doon, whosoever believe in Him will not perish. Sabi ni Paul, ang pag-ibig ng Diyos, eto yan. Hindi yan patungkol dito. Ang pumipilit sa amin. Kaya sabi niya doon sa kanya, binasa natin kanina, hindi tayo dapat manghimagod. Hindi tayo dapat magsawa. Because we thus judge that if one died for all, then we are all dead. Kung namatay siya, ito yung flesh, ikinonsider sa gospel na napako, namatay at alibing. Ito na yan, papunta na tayo sa ating paksa. Kung namatay siya, para sa lahat, and then ano sabi ng 15? And that He died for all, namatay siya para sa lahat, that they which live should not henceforth live unto themselves. Namatay siya para sa lahat, isasama mo sarili mo doon. At kung ikaw ay nabubuhay, hindi ka na nabubuhay sa iyong sarili. Hindi na sila nabubuhay para sa kanilang sarili. Sino may sabi niyan? Si Paul. Yan ang karelate niyan, yung Galatians 2:21. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili. Sino may sabi noon? Si Paul. Tayo namang mga mananampalataya, kung tinatanggap mo na namatay si Jesus para sa iyong sarili, para sa ating outward man, hindi na ito dapat ang masunod. Kaya sabi diyan, hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili. Pero nabubuhay tayo para sa Kanya, na namatay at nabuhay na mag-uli. Yan ang buhay ng isang Kristiyano. Hindi ka na nadidiktahan ng sarili mong gusto, ng flesh. Dual citizen ka na. Meron kang outward man at meron kang inward man. Pero ang pinahalagahan at ang kausap ng Diyos, hindi na itong outward man. Ang kausap na ng Diyos, yung ating inward man. Kasi nananahan nandun yung Holy Spirit, yung Espiritu ni Kristo. At yun yung dapat lumalakas. At pag yun ang malakas, itong flesh, susunod yan. Pero pag malakas ang flesh at mahina yung inward man mo, kasi kulang ka sa vitamin S. Ano yung vitamin S? Word of truth. Kung ano yung malakas na tinatanggap mo sa pagkatao mo, yon ang magdidikta ng buhay mo habang nabubuhay ka sa lupa. Pero dapat, sabi nung 15, hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili. Nabubuhay na tayo doon sa namatay sa atin. Kung ano ang gusto niya, kung ano ang mahalaga sa Kanya, pinahalaga niya para sa atin, yun din ang magiging mahalaga sa born in the Spirit. Amen. Ikaw ang dapat maging masaya kasi ang magiging kagalakan mo, hindi itong flesh. Ang kagalakan mo, yung spirit, yung ginawa. Kaya tayo ay, sabi ng Ephesians 1:3, pinagpala na tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. Sa ginawa ni Kristo Jesus. So yun yung agenda natin. Huwag kayong malungkot nung parang dumarating sa atin ng crisis, natural yan. Dumarating ang sintomas ng sakit, natural yan. Ito na nga yung New Covenant, spiritual ang kingdom. Pero, the good news, maaapektuhan yung physical mo. Saka na mangyayari yung, and all these things shall be added unto you. Hindi ka naman pipigilin sa paghahanap buhay, kailangan mo yan. Makikita mo pa nga, ano kayang dahilan ba tayo nabubuhay pa? Tanungin mo nga sarili mo, ano ang dahilan bakit ay nabubuhay pa? At bakit gusto nating mahaba buhay natin? Pero sa mahaba at sa maiksi ang buhay mo, mauuwi tayo lahat sa kamatayan. Pero the big question is, ano ang dahilan bakit ako nabubuhay? At ang isang born again, maliwanag sa kanya ang purpose. Bakit ka nabubuhay? Para sa pamilya? Pangalawa lang yan eh. Makinig kayo, lahat ng buhay sa lupang ito may katapusan. May kanta, di ba? At ang lahat ay may katapusan. O, di ba? Lahat may katapusan. Magandang pamilya, hindi magandang buhay ng pamilya, may end yan. Physical yan. Pero anong purpose ng Diyos? Ito, eternal life. Ang sabi ko nga, tayo ngayon yung maliwanag sa atin ng gospel, tayo dapat ang hindi nahihiya, Romans 1:16. Hindi ka dapat mahiya. Wala akong pakialam, ano sabihin ng tao, pagtawanan tayo ng tao, sige. Pero,
Ang mahalaga, nagagawa mo yung purpose mo. For I am not ashamed of the gospel of Christ. Do you? Hindi ba kayo nahihiya? Ibabalita mo yan. Priority mo yan. Kasi lahat tayo manggagawa ng Diyos. Yung sinasabi ng 1 Peter chapter 2 verse 9, you are a chosen generation. Ito na ngayon ang kalalagayan natin. A royal priesthood, may lahi tayong saserdote. Anong trabaho ng ating spiritual, pag tayo ay nasa spiritual kingdom, lahat tayo, meron tayong lahi ng pagkasaserdote. Anong trabaho ng saserdote? Ayan, a holy nation, a peculiar people. Sipin ninyo, napaka-espesyal natin na tao na nabubuhay sa lupa. Sa mata ng Diyos, tayo yung napaka-importante at napaka-espesyal sa Diyos. Pero ang ating tungkulin, that ye should show forth the praises of Him. Paano mangyayari na mapupuri ang Diyos? Ipakita natin ang kapurihan ng Diyos. Who had called you, inalis ka mula sa kadiliman, out of darkness into His marvelous light. Tayo ngayon nasa liwanag na. Kaya who had delivered us from the power of darkness. Wala ka na nga sa power of darkness eh. And had translated us, saan? Into the kingdom, sa anong gospel? Of His dear Son. Kaya, kahit na may problema ka, kahit na minsan ay may krisis sa buhay, ang kagalakan mo, wala ka na sa kapangyarihan ng kadiliman, ikaw ngayon ay nasa kaharian na ng kanyang anak. Yan yung i-declare mo, kaya hindi ka nahihiya, ipahayag ang ebanghelyo. No matter what. Anak ka ba ng Diyos? Bakit ganan? May problema ka. Bakit ganan? Hindi naman place ang usapan na eh. Ang kingdom, hindi na ang sukatan dito. Di ba? Natandaan niyo ba yung topic natin? Wala na makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Hindi ka na mahihiwalay dito. Hindi ka na maaalis sa liwanag. Sino yun? Yung inward man mo. Although yung flesh mo, dumaranas ng persecution, tribulation, kahirapan, kahubaran, kapighatian, pero hindi ka na mahihiwalay. Yung inward man mo, secured na yon. Dapat maliwanag sa atin yon. Kaya bakit ka maligaya at masasabi mong, we are more than conquerors. Amen po ba? Yan yung pinagpapasalamat mo sa Diyos. Show forth the praises of Him. Bakit secured na yung iyong inward man? Palakas yun ang palakas. Ang sabi ko nga, pagka masigla yung taong panloob mo through the gospel, hindi dahil sa, kaya ka masaya, may pera ka. Kaya ka masaya, okay wala kang problema. Pero pag may problema ka na, lupay-pay ka na. Natatakot ka na, doon nagkakasakit ang tao. Pero pag ang inward man mo ang malakas, masigla, dahil naintindihan mo yung kung ano yung secured sa'yo, kung ano yung nasa kaharian na ng Diyos, alam nyo, kahit na may dumarating na crisis, mananatili yung kagalakan. Mananatili yung active ka. Buhay ka. Dahil malakas yung taong panloob mo. Kaya sabi doon sa ating binasa kanina, bagaman ang ating taong panlabas, flesh, ay pahina ng pahina. Kahit nagtitake tayo ng vitamins para humaba ang buhay, maraming tao ganyan. Pero ang importante pa rin kung ikaw ay born again. Bakit? Ang aming taong panloob. Bakit? Dahil ikaw ay puno ng Espiritu at saka ng kanyang salita ng Diyos, salita ng gospel, laging maliwanag sa iyo, laging maganda ang pagkaunawa mo. Yun ay palakas ng palakas. The good news, alam mo, hawak ng Diyos ang buhay mo. Kung gusto mo mang humaba ang buhay mo, may purpose ka. Di ba sabi ni Pablo sa Philippians, ako'y nagigipit, gusto ko na sumakabilang buhay. Pero kung ako'y manatili sa buhay sa lupang ito, ang pananatili ko sa laman ay para sa kapakinabangan. Ng ano? Ng gospel. Yun yung nakita niyang journey, purpose, kung bakit ka nabubuhay sa lupa. Kaya tanong, kung ikaw ay born again, bakit gusto mong humaba buhay mo? Diba? Kasi maliwanag sa iyo, tayo ang makulay ang buhay. In the sight of God, not in the sight of man. In the sight of God. So, inspired ka dahil alam mo ang Diyos nalulugod dahil sa iyong pananampalataya. Amen? Kaya yun, gano'n na lamang yung
yung magtutulak sa iyo, no? Sabi doon, ang pag-ibig ng Diyos ang nagtutulak sa amin. Although maraming problema sa buhay lalo ni Paul, sa panahon nila, ang tindi ng pag-uusig. Sa buhay natin, hindi naman tayo masyadong matindi pag-uusig, pero alam nyo, hindi nawawala yung problema. Pamilya mo, mahal mo sa buhay, tapos sa provision, sa financial, di ba? Maraming crisis. Pero although, andyan yan, ang pag-ibig pa rin ng Diyos ang nagtutulak sa atin. Amen? Masaya ang buhay Kristiyano. Bagaman, sabi doon, hindi ka manghihimagod. Bakit ba sinabi yung hindi tayo manghihimagod? Bagaman ang ating taong panlabas ay pahina ng pahina, pero yung aming taong panloob ay palakas ng palakas. Huwag niyo pong kalilimutan yan. Yan ang journey natin at nagpapasalamat tayo sa Diyos. Maliwanag sa atin yan. Okay? Sa totoo lang, pag gusto mong mag-business, pag gusto mong magtrabaho, inspired ka pa nga pagka maliwanag sa'yo to. May purpose. Balanse buhay mo. Balanse buhay mo. Ikaw yung nakikitang a peculiar people. Diba? Ikaw yung bukod tanging kakaiba ang iyong buhay sa mata ng Diyos in the sight of God. Hindi sa kung ano sasabihin ng tao. Huwag natin masyadong pakinggan yung tayo madiktahan kung ano sasabihin ng tao. Hindi mo mapiplease ang tao. Hindi mo mapiplease ang lahat ng tao. Tandaan natin, ang ating agenda, ang Diyos ang mabigyan natin ng kaluguran. Amen? Yung born again, yung dating patay na espiritu, yun yung naging cause ng pagbagsak ni Eva at ni Adan, kaya naghari ang kamatayan. Diba? Naghari sa lahat ang kamatayan. Sa pagbagsak ni Adan, naghari ang kamatayan sa lahat. Ibig sabihin nun, yung espiritu ng tao, patay. Kaya sa panahon ng Panginoong Hesus, di ba, malimit niyang sabihin, noong sabi ng iba, Panginoon, susunod ako sa iyo. Sabi ng Panginoon, ay, sumunod ka. Pero sabi, teka muna. Meron pa kaming patay. Papaalam ko muna. Ano sabi ni Jesus? Hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling patay. So, ang pinapatungkol na ng Panginoon, merong literal na matay, pero merong nabubuhay na patay sa espiritu. Kaya kailangan ng mga Hudyo nung una na sila ay magkaroon ng isilang na muli para mabuhay yung patay. So, lahat ng tao, naghari ang kamatayan dahil sa kasalanan ni Adan. Diba? Tinatanggap yun ng maraming reliyon. Na lahat ng tao, although nabubuhay, pero nakahiga ang kanyang espiritu, patay. Pero ang maganda, ang sabi ng Ephesians 2:5 and 6, balik uli natin yan ha, even when we were dead in sins, noon, patay tayo dahil sa kasalanan, doon sa ating transgression, had quickened us, dahil sa ginawa ni Jesus, yung flesh, inirepresent niya sa krus, namatay, nalibing. Pagkatapos, nag-resurrect siya. Lahat ng sumampalataya, yun yung sinasabi na, had quickened together with Christ. Tapos sabi ng verse 6, and raise us up together. Bumangon ka muli. Kung paano si Jesus ay bumangon sa kamatayan, nirepresent naman niya yung ating espiritu, napatay dahil sa kasalanan. Nung tinapos niya yung issue ng kasalanan, nabuhay na mag-uli. Ang bawat sumasampalataya ay nabubuhay na mag-uli. Bakit ngayon maliwanag sa'yo na resurrected ka na? Kasi naiintindihan mo na tayo dati patay. Sino yung patay? Yung inward man. Bagaman buhay yung outward man. Kaya yung isang believer o yung isang tao, kapag tinanggap niya ang ginawa ni Kristo, nagkakaroon siya ng dual citizenship. Nagiging dalawa yung kanyang pagkatao. Kasi nabubuhay. Dati, iisa lang. Pinanganak sa laman. Pero nung na-born again siya, tinanggap niya yung gospel, maliwanag, nag-resurrect siya. Raise us up together with Christ. Tayo kasamang nabuhay na mag-uli ni Kristo. So yung resurrection, every time na naboborn again, maliwanag, maging maliwanag sa isipan. Every time na naboborn again, nanampalataya sa gospel, nare-resurrect siya.
Sinong na-resurrect? Yung inward man. Amen? Resurrected na tayo. Kapag talagang totoo na naunawaan mo yung gospel, sinampalatayanan mo, ayun, ipinanganak kang muli. So ang na-born again ay resurrected na. Raise us up together with Christ. Kaya ang sabi ng ating pag-aaral, ang sabi doon sa 1 Corinthians chapter 15, starting verse 13, tingnan natin. But if there be no resurrection of the dead, kung wala raw pagkabuhay mag-uli ng mga patay, then Christ is not risen. Ang sabi ng Romans 8:3, sabi diyan, God sending His own Son in the likeness of the sinful flesh. Kaya siya nagkatawang tao, nagkatawang laman, ay para pagdating sa krus, God sending His own Son in the likeness of sin in the flesh, and for sin, yung nananahan na sin sa flesh, condemned sin in the flesh. Hinatulan daw yung flesh, yung pinananahanan ng sin. So, ibig sabihin, yung outward man natin ay hinatulan, pinako, namatay, at buried, inilibing. Nung siya'y nag-resurrect, ang binuhay na maguli, ito ang inirepresent nito, yung outward man. Yung kanyang kamatayan at pagkalibing, yung outward man. And then noong siya'y nabuhay na maguli, sinong nirepresent? Yung ating taong panloob na dati patay ay nabuhay. Kaya automatic na meron ka ng dalawang pagkatao, nabuhay na yung espiritu mo. At kung hindi siya nag-resurrect, walang kabuluhan yung ating pananampalataya. Sabi dyan, so ganoon ang power ng kanyang resurrection. Ang sabi ng verse 14, at kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kabuluhan nga ang aming pangangaral. Ay, wag na kayong umattend. Wag na kayong a-attend ng Bible study. Gusto ko makita ninyo yung power ng kanyang resurrection. Kung anong halaga, kung bakit si Jesus ay nabuhay na maguli. Kung hindi daw siya nabuhay na maguli, walang kabuluhan yung pangangaral, wala rin namang kabuluhan ng inyong pananampalataya. O buti pa, umuwi na nga lang kayo, mamasyal na lang kayo, mag-appointment na lang kayo, magtrabaho na lang kayo. Wala naman kasi kabuluhan yung pagpunta pa sa simbahan at tayo magsama-sama para mag-aralan. Eh, dahil wala naman palang pagkabuhay na maguli, wag na, tapos na yan. Kaya napaka-importante, maging maliwanag sa atin yung gospel kung bakit anong importante nung kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Kasi, meron ka ng eternal life. Amen? Tuloy natin. Yun nga, oo, at kami masusumpo ang mga saksing bulaan tungkol sa Diyos. Diba? Kung ang isang nangangaral ay hindi nakapokus sa gospel, kahit anong ganda ng preaching, makinig kayo magaling, kahit napaka-entertaining yung kanyang preaching, pero hindi nakapokus sa gospel, walang bulaan yun. Sapagat ang aming sinasaksihan tungkol sa Diyos, na kanyang muling binuhay si Kristo, na hindi siyang muling nabuhay. Kung tunay nga ang mga patay ay hindi na muling binubuhay. Diba? Kung wala raw pagkabuhay na maguli, ano tinutukoy na patay na binuhay? Ito yon, yung spiritual, yung ating inward man. Okay, tuloy natin, 16, sapagkat kung hindi muling binubuhay ang mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. Okay, ganun ka-essential, kahalaga na magliwanag sa ating isipan, bakit si Kristo ay binuhay na maguli at dapat tayo manampalataya doon. 17, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya, walang kabuluhan, nananatili pa kayong may kasalanan. May bisa pa yung kasalanan. Di ba? Diba? Kaya napakaganda na naunawaan mo yung power ng kanyang resurrection, tapos na yung issue ng kasalanan. Dahil kapag daw walang pagkabuhay na maguli, ay walang kabuluhan, nasa mga kasalanan pa tayo, may bisa pa ang kasalanan. 18, kung gayon nga, ang mga nangatutulog din naman kay Kristo. Sino yung natutulog kay Kristo? Yung mga namatay na sa Old Testament, ang tinutukoy niya dyan. Yun daw mga naunang nanampalataya kay Kristo, naniwala sa Diyos, ay natutulog, mapapahamak din. May nagtanong sa akin kahapon, Pastor, paano po yung mga Old Covenant? Alam nyo, wala pang pagkabuhay na maguli. Doon sa mga, kay Adam, kina Abel, kina Noah, kay Abraham, yung mga nanampalataya sa Old Testament, inantay pa nila to. Inantay pa nila yan kasi yun yung sa huling panahon ng mga Hudyo,
ang inaantay nila at pag-asa nila, yung pagkabuhay na mag-uli. Na pagkatapos ng nangyari sa krus, lalo na noong AD 70, yun yung complete revelation ng resurrection. Sa atin naman, every time na mayroong nananampalataya, yung manifestation ng resurrection nangyayari sa bawat tao na naboborn again. Maliwanag po ba? Ha? Magandang maintindihan yan. Kaya sabi dyan, yung mga natutulog, yung mga namatay nung una, mapapahamak din sila pala kung walang pagkabuhay na mag-uli ni Kristo Jesus. 19. Kung sa buhay lamang na ito, pasinin nyo, tayo aasa kay Kristo, ay tayo lahat ang mga kahabag-habag. Ano yung ibig sabihin nun, ba't nagiging kahabag-habag ka? Ay wala naman palang pagkabuhay na mag-uli, huwag ka na pumunta sa simbahan. Kasi ang pinaka may halaga kung bakit tayo sumisimba, huwag yung kalilimutan. Importante na maunawaan natin yung power ng resurrection ni Jesus Christ. Amen? Hindi lamang pinatutunayan ng Bible, kung hindi maging ng history, ang katotohanan, sinusuportahan ng mga ebidensya, may mga saksi, yung pagkabuhay na mag-uli ng Panginoon. Kaya yun yung kagalakan natin. Hindi ka manlulupaypay sa pananampalataya mo. Kasi facts, katotohanan ang pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Hesukristo. Tingnan niyo Hebrew chapter 2 verse 9, sa huling part. That he, by the grace of God, should taste death for every man. Yun daw kanyang kamatayan, kung nakatikim siya ng kamatayan, para kanino? Para sa lahat. Kaya maging tayo mga hentil, una sa mga Hudyo, pangalawa tayo mga hentil, yung kanyang kamatayan, pakinabang ng bawat isa. Namatay siya, pakinabang sa physical natin na hindi na ito makaka-apekto doon sa ating inward man. Di ba? Tuloy natin. He tasted death for every man. Lahat yan, Hudyo at saka mga Gentil. So yung kanyang death, yung kanyang burial, at saka yung kanyang resurrection ay representation at substitution to all, sa lahat. Isama natin ang ating sarili. To all. Sabi dyan, anong power meron dyan? Ayon sa Bible, yung pagdating ng Panginoong Kristo ay nagdala ng eternal life sa lahat ng tao. Dahil alam natin, yung sabi ko nga kanina, nung bumagsak si Adan, lahat ay namatay. Kaya importante, ang dahilan kung bakit dumating si Jesus, una sa mga Hudyo, para mabuhay yung namatay na inward man, yung ating espiritu. So huwag niyong aalisin sa kaunawaan yung katotohanan na yan. Sabi ng 2 Timothy chapter 1 verse 10, ngunit ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, na siya ang nag-alis ng kamatayan, death. Ito yun, no? So yung spirit yan, spiritual, na buhay natin. Siya ang nag-alis ng kamatayan at nagdala. Saan tayo dinala? Sa liwanag ng buhay at ng walang pagkasira. O, di ba? Eternal life yung walang pagkasira. Sa pamamagitan ng gospel. Wala nang kapangyarihan ang kamatayan. Na-abolish na. Physical ba yun? Hindi. Ang malungkot, maraming simbahan, nakapokus, naantay nilang mabuhay yung physical. Mali. Inward man, yung sa spirit. Ang sabi ng Bible, itong outward man, sa alikabok nang galing ito, uuwi din ito sa alikabok. Kaya yung sinasabi na the flesh profiteth nothing. Ang laman, walang anumang ipakikinabang. Kaya pag ang isang tao, ang focus lamang niya puro physical, okay, mai-enjoy niya yon habang nabubuhay. Kaya nga sabi ni Solomon sa Ecclesiastes, ang tao kagaya rin lamang ng hayop. Montakin mo, maihalin tulad ang tao sa hayop, kumakain, nabubuhay, pagkatapos, mamamatay. Pag-isipan nyo magaling yon. Na yung tao na nabubuhay, kahit nasisikat siya, kahit naging famous siya, pero kung hindi dumating sa kanya ang liwanag ng gospel, ganito ka-importante yon, gospel. Mamamatay siya, kagaya ng hayop. Nag-exist lang siya, maaring ang kalamangan niya sa hayop, mas mahaba ang buhay niya sa hayop, pero parehas lang sila, kumain, nabuhay,
at pagkatapos, mamamatay. O, i-picture mo ngayon ang buhay ng tao. Gaano ka magiging masaya at gaano ka magiging proud, napakabuti ng Diyos na napakinggan ko yung gospel. Hindi ka dapat mainggit sa ibang tao. Maaaring successful sila. Maaaring hindi na sila magkukulang sa pangangailangang pinansyal dahil ang dami-dami nilang pera. Kahit na yung kanilang mga kaapu-apuhan, makikinabang doon. Walang masama sana. Pero hindi yun ang agenda ng salita ng Diyos. Ang agenda ng salita ng Diyos, magkaroon tayo ng eternal life. Di ba? So ano yung kauna-unahan na kapakinabangan na makikita natin? He brought immortality and life. Alin yung binigyan niya ng immortality and life? Yung inward man natin na dating patay pero nabuhay na mag-uli. Meron ng buhay na walang hanggan. At hindi na maghahari ang kamatayan dyan. Pag talagang maliwanag sa isang mananampalataya, yung gospel, alam niya, buhay na yung kanyang taong panloob. At yun mismo yung consciousness, yung may isipan. Ito, sasakyan lang itong outward man. Amen. Di ba? Ang delikado, pag yung spiritual na buhay mo nanatiling patay. Di ba? So yung first death, maliwanag sa ating mga mananampalataya na ang first death sa tao, yung spiritual. Dahil doon sa ginawa ni Adam. Pero nung dumating si Kristo, yung kanyang resurrection, nagbigay ng buhay. Resurrection ng immortality, walang kamatayan, at eternal life. Pupurihin mo ang Diyos dahil meron ka ng eternal life. Diba? Ang gusto ng Diyos, makapiling na tayo magpakailanman. Kaya ikaw ngayon, na isang mananampalataya, yun din ang desire mo. Una sa ating mga mahal sa buhay. Alam niyo ba, sa katotohanan lang, nitong bandang huli, sabi ko, totoo, marami mga success din sa buhay natin. Yung nangyari sa buhay namin, pero hindi pa rin yun, ngayon, hindi yun ang iyak ng puso ko. Ang iyak ng puso ko, lahat sana ng aking mga anak, makita yung ganda ng liwanag ng Ebanghelyo. Kaya hindi ako tumitigil na panalangin para sa aking mga mahal sa buhay. Na sana, maunawaan nila ang liwanag ng gospel. Anong saysay kung nabuhay lang sa lupang ito, masaya pamilya mo, pagkatapos wala kang immortality and life na ibinigay ni Kristo sa buhay natin. Di ba? Napaka-liwanag niyan. Na ngayon, idinideklara ng Aklat ng Roma na talagang yung kanyang ginawa sa krus ay para sa ating buhay na walang hanggan. The power of resurrection ay magiging blessing na. So ang talagang blessing sa'yo, kung bakit ka nagpapasalamat sa Diyos at masayang-masaya ka, is yung blessing ng resurrection ay naunawaan natin. Na yung nadidifferentiate mo na kasi yung sin na nananahan sa laman na umaalipin sa tao. Nung dumating yung law, nagkaroon ng violation, sin, nadidifferentiate mo na yan. Na yun yung sinasabi ng Romans 8:3 na tinapos ni Jesus. Condemned sin in the flesh. Sa laman niya. Tinapos niya yung issue nito. Para yung circumcision, inihiwalay sa tao yung inward man at saka yung outward man, hindi na maaapektuhan. Kasi in God's sight, sa paningin ng Diyos, itong outward man, patay na to. Ibinibilang na itong patay at kailangan din nating ibilang natin ang ating sarili na patay sa mata ng Diyos. Kaya naging blessing sa atin ang kanyang pagkabuhay na mag-uli. Number 2 is, kung naintindihan mo na kaya mong i-differentiate yung sin as a noun at yung sins ay tinapos na ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, sabi dyan, yung resurrection ni Jesus Christ ay nagdala sa atin ng napakadakilang kalayaan, great liberty, from the power of sins. Tapos na to. Pag naintindihan mo yung power ng kanyang resurrection, tinapos na ni Jesus yung sins, yung mga violation, na dulot ng
ng kautusan na hindi natin kayang tuparin. Una, mga Hudyo, hindi kayang tuparin. Dahil sa kanyang kamatayan at sa kanyang pagkabuhay na maguli, tinapos yung issue at yung ating inward man, yung ating taong panloob ay malaya na. Hindi na po yun maaapektuhan. Kung sakali man tayo magkamali, nagkakamali naman ang lahat. Doon mo ia-apply yun. Yung ganda nung Romans 4:15, because the law worketh wrath. For where no law is, there is no transgression. Wala nang sins. Sa mata ng Diyos, wala nang itatransgress. Sumunod, 5:13, for until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. So, wala na yan. Maintindihan mo na yung connection nung resurrection na ginawa ni Jesus Christ. After nung kanyang kamatayan, nag-resurrection siya, wala nang power yung sin at saka sins sa buhay natin. Doon sa ating inward man. Okay? Doon ka magiging maligaya. Doon ka magiging masayang mananampalataya. Kaya sabi ng Romans 6:4, therefore we are buried. Tayo ngayon ay nalibing nakalakip niya. Ito yung dapat nating isipan. Tayo ngayon nangalibing. Sinong nangalibing? Yung outward man, yung nirepresent ni Jesus sa kanyang kamatayan at sa kanyang pagkalibing. Tayo ngayon nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo. Pag sinabi pong bautismo, yung identification. In-identify niya, nirepresent niya ang bawat tao. Yung kanyang outward man, inirepresent ni Jesus to kanyang kamatayan at sa kanyang pagkalibing. Kaya sabi diyan, nalibing na tayo, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo. Saan? Sa kanyang kamatayan at pagkalibing. Na kung papaanong si Kristo, nung naman nabuhay na mag-uli si Kristo, sabi diyan, kung papaano si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay, ito yung nirepresent niya, nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama. Pansinin niyo to, gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Ano yung panibagong buhay? Ito yon. Yung ating inward man, buhay na buhay yan. Sa pamamagitan ng ano? Kasi na-born again ka na, nabuhay na yan, ang bumubuhay dyan, yung Holy Spirit at yung kanyang salita, Spirit. Yung ginawa ng gospel. Mananampalataya ka dyan, buhay ka na. So yan yung pananampalataya. Verse 5, sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya, dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, dito yon, dead and buried, sino na-represent niyan? Yung ating outward man. Kung tayo nga ay kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, magkagayon din naman dahil dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay, sino ni-represent sa kanyang pagkabuhay? Yung inward man, yung ating espiritu, sa kanyang pagkabuhay na maguli. Verse 6. Ano sabi ng verse 6? Na malalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus. Ano yung dating pagkatao? Yung old man, yung outward man. Upang ang katawang salarin ay magiba. Matapos na yan. Giba na yan. Wasak na yan. Yung flesh. At nang sa gayon, huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Kaya importante po talaga na maging maliwanag sa atin yung representation. Sino yung inirepresent ng Diyos sa kanyang kamatayan at pagkalibing? Huwag niyong kalilimutan, outward man. At sino naman ang inirepresent niya sa kanyang pagkabuhay na maguli? Yung ating inward man, yung ating taong panloob. Kasi meron na tayong dalawang pagkatao. Okay, tuloy. Verse 7. Sapagkat ang namatay, sinong namatay? Yung outward man, ay ligtas na sa kasalanan. Ibig sabihin, dahil itong body of sins ay nilibing na, ito ay wala na sa paningin ng Diyos, ito namang ating inward man, ito po ay secured na, ligtas na sa kasalanan. Sabi ng verse, datapwat kung kayo'y nangamatay na kalakip ni Kristo, naniniwala tayo na nangabubuhay naman tayong kalakip niya. Dalawa po yan eh. Alam nyo, minsan pag hindi mo kinuha yung representation, hindi mo maiintindihan yan. Datapot kung tayo'y nangamatay na kalakip ni Kristo, sino namatay na? Outward man. Ay naniniwala tayo na mabubuhay naman tayong kalakip niya. Yun namang inward man. Yun yung nabuhay na kalakip niya. Bakit po sinabing kalakip? Pag sinabing kalakip, isinama tayo. Inirepresent tayo. Ang trabaho naman natin, verse 9. Ano sabi ng verse 9? Nalalaman natin si Kristo na nabuhay na mag-uli sa mga patay ay hindi na mamamatay. Ang kamatay ay hindi na maghahari
sa Kanya. Ito yung good news. Ibig sabihin, hindi na ito paghaharian ng kamatayan. Mananatili po yung, ang bawat believer, meron na siyang eternal life. Nung araw kasi, ang pagkakaalam natin, ang eternal life, future. Hindi. Ang eternal life, nagaganap yan sa every nabuborn again. Pag isinilang na muli, meron na siyang eternal life. Meron ka ng buhay na walang hanggan. Yan. Yan po yung maliwanag sa biyaya ng Diyos. Verse 10, sapagkat ang kamatayan na ikinamatay niya ay kanyang ikinamatay na minsan sa kasalanan. Datapot ang buhay na sa kanyang ikinabubuhay ay kanyang ikinabubuhay sa Diyos. Gayon din naman kayo. Ito na yung trabaho natin. Gayon din naman kayo. Sino tinutukoy dyan? Mga mananampalataya. Ibilang ninyo, pag sinabing ibilang ninyo, reckon yourself. Pag sinabing, gayon din naman kayo. Likewise, sa English po yan, likewise. Pag sinabi pong likewise, gayon din naman kayo, ibig sabihin, una ang Diyos, sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ito, na siya ay namatay para sa atin, ang trabaho naman ng mga mananampalataya, di ba, namatay siya para sa atin, para sa lahat. Ang trabaho naman natin, ibibilang din natin ang believer, pag ikaw ay mananampalataya, pag ikaw ay born again, ang ating application habang nabubuhay ka sa lupa, sabi niyan, gayon din naman kayo. Sinong kausap niyan? Tayo. Una, ang Diyos ang gumawa. Namatay siya para sa atin. Kaya tayo, una ang Diyos, sa mata ng Diyos, tinapos na niya ang kasalanan. Ibilang ninyo na tunay na mga patay na kayo sa kasalanan. Ayan. Pag sinabing patay sa kasalanan, yung bisa nung outward man, hindi na nakaka-apekto sa inward man. Ibilang mo sarili mo. Na dahil si Jesus ay namatay para sa ating kasalanan, para tayo magkaroon ng buhay, ibilang ninyo, kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga buhay sa Diyos. Ito yon. Buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. So ito po yung application natin. Ito is malalim po yan. Hindi mo pa yan maiintindihan kapag nakatingin ka sa physical. In the sight of God, ito yung ating pananampalataya sa Espiritu. Pupunta ka sa Espiritu. Sa mata ng Diyos, wala na tong laman. Patay na po ito. Kaya pag ito'y nakakagawa ng kasalanan, hindi niya maaapektuhan yung inward man. Yung inward man mo, secured na yon. Sealed yun ng Holy Spirit. Colossians chapter 2, verse 10, 11. Nasa Kanya, tinuli kayo, circumcised kayo, hindi gawa ng mga kamay. Ang circumcision sa physical, yung masamang laman, pinuputol yon, tinatanggal. Physical. Ino-opera yon. Inaalis yung masamang laman. Diba? Sa physical. Pero daw sa spiritual, sabi diyan, sa Kanya, kay Kristo, tinuli naman kayo ng pagtutuling hindi gawa ng kamay, hindi physical. Sa pagkahubad ng katawang laman, sa pagtutuli ni Kristo. 12, verse 12. Na nangalibing nakalakip niya sa bautismo, na kayo na may muling binuhay, nakalakip niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos na muling bumangon sa kanyang mga patay. Tingnan ninyo, ang laki ng epekto nung ginawa niya sa krus, no, sa circumcision. Ito po tayo. Ang isang Kristiyano na nampalataya kay Kristo, meron siyang inward man. Tapos meron siyang outward man. Doon sa krus, yung kasalanan, yung laman, yung flesh, yung outward man, na pinananahanan ng sin, anong ginawa ni Jesus sa krus? Inihiwalay niya yung inward dito sa outward man. In the spirit, yung circumcision, yung laman, hindi na pwedeng makaapekto doon sa inward man. Kaya, kung sakali mang nagkakamali pa ba itong ating physical, outward man? Yes. Hindi na ini-impute. Kanino? Sa inward man. Yun yung ginawa ni Kristo. Kasi ito, yung outward man, ibinilang ng patay. Patay. Hindi na makaka-epekto sa inward man. Yun yung circumcision. Inihiwalay na. Yun yung good news. Kaya lang ang makakaintindi lang nito, tayong mga born again. Pag nanampalataya tayo doon sa power nung kanyang
ginawang kamatayan at ng kanyang pagkalibing at sa kanyang pagkabuhay na maguli. Na yung kanyang kamatayan, pagkapako, pagkamatay at pagkalibing, ni-represent sino? Outward man. Namatay na to. Tinapos na ang power nito. Para yung inward man na buhay, hindi na maaapektuhan nung outward man. Anong gagawin ng mananampalataya? Pag naintindihan mo yung gospel, makikipagkaisa ka, nananampalataya ka. Gayon din naman kayo, ibilang ninyo ang inyong sarili na itong outward man, hiwalay na, patay na, pero yung inward man mo, but alive unto God through Jesus Christ, our Lord. So makikita nyo, yung mahirap intindihin sa Bible, pag naging maliwanag sa iyo yung gospel, yun ang dahilan kung bakit pinauulit-ulit ko sa bawat Bible study. Kasi habang tumatagal na nakikita mo yan, na narinig mo, faith cometh by hearing and hearing by the word of Christ, magliliwanag sa isip mo yon, maiintindihan mo yon. Ang tatrabahuhin mo na lang yon, pananampalatayanan mo yon, gospel. Nandiyan ang circumcision, makikita mo yung kamatayan at pagkalibing sa outward man at yung pagkabuhay na maguli, bakit kami eternal life, yun yung ating taong panloob. Amen? Ang hinahanap ng Diyos, yung talagang gustong maintindihan, maunawaan. Hindi ka mabibigo, kahit hindi ka professional, hindi ka matalino, iba yung talino ng mundo. Kaya sabi nung ating pinag-aralan ng mga nakaraan, na ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng tao, kung hindi sa karunungan ng Diyos. Ano yung karunungan ng Diyos? Ito. Maging malinaw yan. Na kung ang ebanghelyo ay natatalokbungan, hindi naiintindihan, hindi nagliliwanag, natatalokbungan lang ito doon sa mga napapahamak. Sino yung napapahamak? Yung walang interes, walang tiyaga. Kung tunay na kayo'y namamalagi sa pananampalataya, dapat namamalagi. Diyan ka lang nagstay. Nababaon at matitibay. Pag sinabing nababaon at matibay, ito lang yun, oh. Ito lang yun. Ibig sabihin, maliwanag sa'yo. Yun ang pinaniniwalaan mo. Hindi ka makikilos. Kahit na maraming mga nagsasabi sa'yo, iba ang pananampalataya nyo. Hindi. Maliwanag sa atin ang gospel. Matibay. At di makilos. Saan? Sa pag-asa, sa ebanghelyo na inyong narinig. Ito nga yun. Na itong ating outward man, matibay mong pinanghahawakan sa mata ng Diyos, patay na to. At yung buhay, yung ating inward man. Tayo din, habang nabubuhay sa lupa, sabi doon sa ating binasa kanina, rikan, ibilang ninyo ang inyong sarili na mga patay na at buhay na sa Diyos. Ang hirap intindihin nun pag hindi mo naiintindihan yung gospel. Yun ang dahilan kung bakit dapat paulit-ulit. Hindi naman nagsasawa siya, paulit-ulit naman eh. Doon sa mga hindi nakapokus, magsasawa yon. Pero kailangan mong maging matibay, nakabaon yung liwanag sa iyong isipan ng gospel. Diba? Mapalad ka na nabubuhay sa silong ng langit. Blessed ka. Saan ka nanggagaling ang blessing? Doon sa gospel, sa resurrection. Alam mo yung power ng resurrection. Ang resurrection niya brought immortality and life.